Ani na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Lalaking madrasa teacher nga gikan nagsala, gipusil patay sa Davao City. Duha patay, 17 samdan nga pulo sakop sa usa ka simbahan. Human nahulog ang gisakyang truck sa Pangpang sa Surala, South Cotabato. Nabiyaang nakasaksak nga charger. Gitudlo sa mga residente nga hinungdan sa pagkasunog sa napulo ka mga balay sa Cagayan de Oro City. 4 anyos nga babae sa Don Carlos, Bukidnon. Patay human gihiluan matud pa sa iyang lola. Suspect, patay sab human giingong miinom og sama nga hilo. Special Investigation Task Group gimugna aron palawman ang investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Maguindanao del Norte. Og Big Kadayawan Weekend, gidugok sa mga Dabawenyo og mga bisita. Ang Grand Champion sa indak-indak sa Kadayawan, atong sayron. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Usa ka lalaking madrasa teacher nga gikan nagsala o nagsimba sa Davao City, gipusil patay. Nakalerto si John D. Esteban. Alas 7:30, Domingo sa gabi, dihang gipusil patay ning lalaki sa Purok 60, Muslim Village sa Bangkal, Barangay Talumo proper, Davao City. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang crime scene ug dinhi sa piot kaagianan kini partikular na hitabo. Dito siya nakaganito mamo dito, ganyan siya. Makita pa dinhi ang marking sa soko, di nakuha ang basyo sa bala. Sumala sa residente sa lugar nga nahinabi sa news team. Dunay nadungog nga buto-buto, ayha nakita ang biktima nga hagba sa mong dapit nga nagkadugo. Galing sa masjid, nagsala. So kumbaga pagpunta niya dito, pag lingon niya pag ganyan, isang tao, walang ibang nagtambang kundi yun lang. So 5 bala dito napunta. Ginakuhaan pa og payag ang pamilya sa biktima. Sumala sa Davao City Police Office, 58 anyos ang lalaking biktima. Wala pa nila mailhi ang suspect. Maestro ni siya sa madrasa, no? O nagpuyo mismo dito sa maong address. Until now, we're still conducting follow-up investigation considering unidentified paghihapon ng suspect. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Ato ng sayron ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Maramag, Bukidnon. Cyril. Salamat, Sara. Duha ang patay, samtang 17 ang samdan nga puros mga membro sa usa ka simbahan. Human mahulog ang ilang gisakyang truck sa Pangpang sa Surala, South Cotabato. Ano ang report ni Efren Mamak? Gilayong girescue sa mga responder kini mga nangalagpot nga individual nga pulos miyembro sa usa ka simbahan. Human nahulog ang gisakyang truck sa Pangpang nga dunay 20 to 30 feet ang gilawmon sa barangay Upper Sipaka, Surala, South Cotabato pasado alas 2 Sabado sa hapon. Gitabang ang 42 anyos nga lalaking driver nga naipit, lakip na ang 40 anyos nga babaeng pasahero nga usa ka magtutudlo. Human wala nay panimuot og dunay mga samad sa lawas. Gilayon silang gidala sa ospital apan gideklara na silang dead on arrival. Sa tala sa MDRRMO, 17 ka mga sakay ang samdan sa maong insidente, lakip na ang 11-month-old nga baby girl. Napulo sa maong ihap ang nakagawas na sa ospital. Sa inisyal nga investigasyon, gikan sa usa ka aktibidad sa simbahan ang mga biktima. Gituho ang nagka-problema ang sakyanan samtang nagbiyahe sa pabahadang bahin sa maong lugar, busa na aksidente. It's either mayroong mechanical problem, kasi mayroong mga yung kanyang ball joint ay nasira, kaya hindi niya makontrol yung sasakyan. Kaya tuloy-tuloy na sila doon sa bangin. Ginakuhaan pa og payag ang mga nasamdan, lakip na ang kabanay sa mga namatayng biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.
Usa ka bulan una ang BARM parliamentary elections, gipamusil ang convoy sa pinakataas nga opisyal sa BARM government sa Dato rin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Hinuon swerteng luwas ang tanang sakay. Kapulisan naglusad na og Special Investigation Task Group aron matutukan ang investigasyon sa maong insidente. Atong ibalik si Efren Mamak. Nabulit sa mga igo sa bala kining sakyanan nga lakip sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua human gipaarakan sa kadalanan sa Barangay Bito, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte banda 4:45 Sabado sa hapon. Hinuon luwas si Chief Minister Makakua ug ang ubang sakay. Sumala sa 6th Infantry Division sa Philippine Army. Gikan matud pa ni tambong si Minister Makakua sa General Assembly sa Bangsamoro Federalist Party sa Barangay Gambar, Kabuntalan, Maguindanao del Norte ug nanumpa isip party president ug chairman. Sa diyang pauli na sa Cotabato City, didto na gipamusil sa mga armadong sospek ang mga sakyanan dayon sibat. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, anaa sa 15 kabasiyo sa 5.56 mm nga armas ug 5 kabasiyo sa 7.62 mm nga armas ang na-recover sa crime scene. Matod sa 6ID, gibana-bana ang 5 ka sospek ang namusil og padayong gipangita. Ginasuta pa ang motibo sa pagpamanhig. Hindi lang natin masabi pa kung ito ba ay related sa election period or may iba pang motive. But as of this time, our counterparts sa Philippine National Police is conducting a thorough investigation to ascertain the circumstances behind the incident. Sa payag ni Chief Minister Makakua, nagpasalamat sila kay Allah nga luwas sila ug ang iyang mga kauban. Nasubo siya pag-ayo nga adunay individual o grupo nga nahimong bayolente aron makamugna og kadaot. Apan ang maong insidente dili kuno makababag aron makabot ang democratic progress. Gani dili sab kini makababag sa pagpaygayon sa Bangsamoro parliamentary elections. Salig siya sa law enforcement og security agencies nga nagalusad og investigasyon. Sa karon usa ka Special Investigation Task Group ang gimugna sa PRO bar alang sa insidente. May na-create naman na po na Special Investigation Task Group. Ito yung SITG-ICM and yung mga backtracking natin kagaya ng mga CCTV footages ay ongoing. Yung mga witnesses natin, sinusubukan natin na kumalap talaga ng information from them as well as doon sa side mismo ng ating Chief Minister. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Napulo kabalay sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang naugdaw human nga miulbo ang dakong sunog. Nakasaksak nga charger ang gitudlong hinungdan sa pipila ka mga residente. Ano ang report ni James Paulo Yap? Nasunog ang balay, di man po basta-basta gud karon. Igo na lang sa paghilak si Nanay Mila. Samtang ginalantaw ang naabunan niya nga balay sa Cafas, Sitio Makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Human kinig gilamoy sa sunog kagahapong adlaw. Sumala niya nga nahibalan lang niya nga nasunog na ang iyang balay, pinaagi sa social media tungod nag-duty siya ni adtong tungura. Paspas kuno ang pagkuyanap sa kalayo tungod gama lang sa light materials ang sagad sa ilang mga balay. Marag bula siya nga katuyo kuno nga kalayo nga pag sa hangin hingtugdon lang siya ba. Kaya sa akong nahuna kay dito naman ang sunog lagi. So dili ta mapilani pero na ang tungod sa kakusog gid kuno kaayo sa hangin kagahapon. Gituuhan nila nga usa ka wala maibot nga nakasaksak nga cellphone charger ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Tungod sa kadako sa sunog, gisaka kini sa ikatulong alarma. Charger gud nga na overcharge mao gid tong himbuton niya nat sa ilang karatol. Hingkanat na may gud diretso. Hinoon nakaresponde gilayon ang kabumbiruhan sa lugar apan nagpalisod kanila ang kapiot sa dalan. Gani sa video nga kuha sa usa ka fire volunteer, makita pa ang pagkatanggong sa mga dagko nga fire truck tungod dili makalusot kay adunay nakaparada nga mga sakyanan sa kalsada. Dingit-dingit panahon, hago gid ato may electric fan, aircon. Wala mabutang posible gid ma-overload atong panimalay.
Dagan mga appliances gamiton. Tulo ka mga residente ang samdan, human nga misuway sila sa pagpalong sa kalayo, apan anaan na sila sa luwas nga kahimtang. Kasabtangan sab nga nagpahigayon og profiling ang barangay health workers aron masuta ang ihap sa mga apektadong residente. Mikabat sa 500,000 pesos ang danyo sa sunog, samtang padayon ang investigasyon sa BFP. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gihaya na ang 4 anyos nga batang babae ug lola ni ini nga nangamatay human nga mahilo sa Don Carlos, Bukidnon. Ang namatayng lola ang gitudlo sab nga mihilo sa iyang apo ay sab nga mihilo sa iyang kaugalingon. Aniya ang ako report. Niadtong 2023, migula ang viral nga video nga nagpakita sa usa ka lalaki nga nangulata sa iyang live-in partner sulod sa ilang panimalay sa Bukidnon. Sa mong panag-away, gikuha sa lalaki ang ilang 9 ka bulan nga baby o gibutang kini sa sofa. Natumba ang bata, apan daw walay pagpakabana ang sospek. Gidunggab ang inahan gamit ang tipak sa nabuak nga bildo ug namatay kini. Napriso pa hangtod karon ang sospek sa Davao Penal Colony. Anaa sa pag-atiman sa mga ginikanan sa biktima ang bata. Kapin sa 3 ka tuig ang milabay, namatay usab ang bata nga 4 na ka tuig ang edad, karon sa kamot sa iyang lola. Saysay ni Jovelyn, kabanay sa namatay nga adlong Huwebes, Agosto 13, nahitabo ang insidente kung asa nag-away kuno ang 53 anyos nga lola ug bana ni ini sa barangay Bismarck sa Don Carlos, Bukidnon. Diyang milakaw ang bana, didto na gipainom sa lola og gata sa bibiron ang 4 anyos nga babaeng apo. Apan kalit nagkurog-kurog ang bata, gisagulan di ay ang gatas og zinc phosphide nga sagad ginagamit isip hilo sa ilaga. Miinom sab matud pa ang lola sa samang hilo, rason sab sa iyang kamatayon. Nakurat jud mi. Kay tingala mi nga ani ana diri nga wala na sila kinabuhi. Ana naman akong uyuan ni ani diri nga namatay ning bata. Natingala mi nganong namatay nga grabe kalagsik nila. Usa sa mga ginalantaw nga rason sa kabanay ang kanunay nga pag-away sa magtiayon tungod sa selos. Butang nga nahimo niyang hiluan ang iyang apo ug kaugalingon. Nagsigira sila away pagkahuman nanghipos man daw ang lalaki, nilakaw, nagdala og bag. Ya ang nabilin, paminaw guro niya nga kana nagdala ng bag, biyaan na gid sila. Motong nag-inom na lang gid sila og hilo. Usasab daw sa dakong epekto sa panghuna-huna sa lola ang pagkamatay sa iyang anak niadtong 2023 nga mausab ang inahan sa batang namatay. Kay ingon niya wa pag daw siya kamumbuon sa pagkamatay sa iyang anak. Iya nagpabadlong pa iyang bana. Matod sa Don Carlos PNP nga sa ilang pagresponde, ilang naabdan nga nakuyapan na ang maglola resulta sa pag-inom og hilo. Rason nga daling gidala sa ospital. Sir, so far sir, ang ato ang investigator, WCPD investigator, tuwa siya sa ospital karon sir kay gusto niya kuhaon gyud para makuha gyud tong unsay nakabutang sa cause of death. Pero sadto si sir nga dili pa mahatag karon kay ang doktor wala daw dito. Ila sab gipatawag ang bana sa lola kinsa may kumpirma nga daan silang gaaway. Si lola kung nabuhi siya, nagit siya nasig atubangon nga krimen sir. Pero sadto si nga hasta pud siya sir. Namatay pud. Tungod sa kakalit sa panghitabo nga nagresulta sa dugang kalbaryo sa mga nahibiling banay, nanawagan sab sila karon og hinabang aron mahiluna ang mga namatayng maglola. Mamahimo nga makontak ang banay sa mga namatay sa numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao.
2 million pesos ang nauli sa Grand Champion alang sa open category samtang 1.7 million pesos ang alang sa Davao City School-based category sa Indak-Indak sa Karayawan 2026. Kung kinsa ang mga mananaog, atong sayron sa report ni John D. Esteban. Nahugyaw ang Davao City Coastal Road sa Grand Showdown sa Indak-Indak sa Kadayawan. Domingo sa gabi, nga gisaksihan sa libuang Davaoenyo o mga bisita gikan sa lain-laing lugar. Dili lamang kini simpleng pasundayan, kundi gihatagan og kinabuhi sa mga contingent gikan sa mga eskwelahan sa syudad o sa open category ang adunahang tradisyon o mitolohiya sa Mindanao. Sa katapusan, Balangay City High Performing Arts sa Mati City ang nahimong kampyon sa open category. Nakarawat sila og 2 million pesos nga cash prize. Samtang 1.7 million pesos ang cash prize alang sa Daniel R. Aguinaldo National High School Mana Performing Arts Ensemble. Gamao ang Grand Champion sa Davao City School-based category. Una niini, gipahigayon usab ang Floral Float Parade o ang pangulak sa Kadayawan sa buntag. Sa samang adlaw, diin mi parada ang mga float nga giadornohan og mga nindot nga dekorasyon sama sa mga prutas ug bulak, samtang milanog ang makalingaw nga musika. Highlight sa misalmot sa parada ang 11 ka ethno-linguistic group sa syudad. Ang aktibidad nagpakita sa lawom nga kultura sa dakbayan ug ang pagpasalamat sa mabulokong ani. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Human sa sagunson nga pagkunhod, musa ka nasab ugma adlaw Martes ang presyo sa mga produktong petrolyo. Gipaabot nga musa ka og 4 ngadto sa 5 pesos ug 50 centavos ang presyo sa matag litro sa diesel. Ang presyo sa gasolina gipaabot nga mosaka og 2 pesos ug 50 centavos ngadto sa 3 pesos kada litro. Sumala sa Department of Energy, resulta gihapon kini sa nagpadayong panagbangi tali sa Iran ug Estados Unidos sa Middle East. Exciting ang bigating collaboration sa Kapuso Network kauban si Grammy Award-winning Filipino-American artist Apple the App. May pirma og distribution deal ang Black Eyed Peas co-founding member sa GMA Music alang sa nakatakdang i-release tiya nga 3-track extended play. Nagpakita kini sa powerful showcase sa original Filipino music nga dunay temang national pride ug global Pinoy spirit. Present sa contract signing si GMA Network Incorporated Executive Vice President ug Chief Financial Officer ug EVP and COO of GMA Music, Felipe S. Yalong, ug si GMA Music Managing Director, Rene Salta. Apple is the first foreign artist that have signed with us. I want to make GMA Record a company that will be identified with quality as well as a home for talented Filipino artists. I think this is just the start of a more collaboration. Beyond music and performing around the world, I always have our country, our beloved country in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home. Nagpasidaan ang pag-asa sa publiko nga posible pang magpadayon ang nasinati nga tumang kainit sa panahon hangtod sa sunod nga mga semana. Busa dunay pahimangno ang pag-asa sa katawhan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, nasinati na sa dakong bahin sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City ang kaigang nunot sa kainit sa panahon. Gani pipilasab ka mga local government unit sa probinsya ang nagkansela og klase sa tanang level tungod sa taas nga heat index. Gani adlang Huwebes, miabot matud pa sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Caraga ug Surigao City. 41 degrees Celsius sab sa Lagindingan sa Misamis Oriental. Pag sinabi po nating heat index, iba po siya sa tinatawag nating maximum temperature
Ang heat index po is yung mismong nararanasan or yung mismong napifeel ng katawan natin na init. Sigon sa Pag-asa, ginapaabot nga magpadayon ang kainit sa panahon hangtod sa musunod nga mga semana, diin posibleng moabot sa dangerous level ang heat index. Mamahimo kining magresulta sa heat cramps ug heat stroke. Nabati gid kuno sa magbanay nga sila Tessie Talarok ang tumang kainit, busa nagtampisaw sila sa dagat. Magpisaw lang. Para? Mabugnawan. Hugot nga pahimangno sa Pag-asa, nga likayan una ang pagbulad sa adlaw, sugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 4 sa hapon, ug magsulob og komportable nga mga sanina. Ang possible lang po sir na makapagpaulan sa atin ngayon kung magkakaroon po tayo ng ITCZ, which is medyo malabo pong mangyari. And yung southwest monsoon naman po, ang pinaka naapektuhan niya is yung part lang ng Luzon. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, 1 Mindanao. 12 ka magbanay ang apektado human nasunog ang pipila ka kabalayan sa General Santos City. Nakipsab sa nasunog ang mga binuhing manok sa mga residente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Grabe, bay. Di na makaya, bay. Nagkaguliyang kining mga residente human gilamoy sa dakong kalayo kining pipila ka mga kabalayan sa Purok TKT, Barangay San Isidro, General Santos City, mag alas 8 Lunes sa buntag. Ang maong sunog ang gilayong girespondihan sa Bureau of Fire Protection Gensan. Nadeklara kining fire out sulod sa 25 minutos. Sumala sa barangay, anaa sa 12 ka kabalayan ang nasunog, lakip na dinhi ang mga partially damaged. Doon sa negosyo ang apektado sama sa kanana ni Jean Kisto. Nag-ulsab kinisanglit. Noon sa mana imong manok? Oo, dito ni sa likod, sir. Sa likod ni Uyo eh. Halos na litsyon ang iyang inatimang hybrid nga manok. Sige lang, sir, at least wala mo ulay na matay sa mga buhi mi tanan. Ang mekaniko nga si Victor Montero, daling ni uli gikan sa iyang gitrabahoan human nabalitaan nga usa sa nasunog iyang balay. Ibot ako tanan, sir. Saksakan. Kung balay. Nakawatlan ka ni. Giimbestigahan pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Dili pa nato siya ma-identify karon. Mag-rely pa ta kung sa ang mga statements, then dito pa ta mag-base sa ato ang investigation gud kung unsa ang area of origin nato. Temporaryong mihiklin ang 12 ka magbanay sa covered court sa maong barangay. Sa pagkakaroon nato pa lang i-assist o right away ipakuha nato itong mga biktima atong dalon sa barangay hall o dito nato sila i-house aron nga matagaan nato ga support, no. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga sakop sa media ug mga government communicators gipailaom sa Digital and Social Media Summit nga gipanguluhan sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Kiniisip lakang sa pagbatok sa fake news. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagkatapok ang mga sakop sa local media sa Cagayan de Oro City, lakip mga government communicators alang sa usa ka tumong ang pagbatok sa misinformation o fake news. Subay niini, usa ka Digital and Social Media Summit ang giorganisa sa 4th Infantry Division Philippine Army tungod nakita matud pa nila nga daghan gihapon ang sagad mabiktima sa fake news. Dugang pa nila nga dili na sa battlefield ang giyera karon, inay ana-ana sa online platforms nga mas makahatag og dakong danyos sa panghuna-huna sa usa ka individual. We are going into the deepest level of the minds of the Filipino people, no? By of course spreading the right information, the accurate and the timely information na kinahanglan sa not only sa military, not only sa media, but tanan ng Filipino people. Naisgutan sab sa maong aktibidad ang kaimportante sa paglambigit sa mga Pilipino sa hisgutanan sa West Philippine Sea. Kinahanglan matud pa ang mas halapad nga community engagement tungod daghan pa kunong Pilipino ang wala masayod sa kahimtang sa West Philippine Sea. Nga sa tabang sa tanan nga mga nagkanalang stakeholders, atong mga government agencies nga magtinabangay para pakigbatukan ang kaning misinformation, fake news
O siyempre, ang atong isip mga Pilipino sa ato ang teritoryo. Mas na-elaborate pa ang isgutanan sa West Philippine Sea nga kita taga Mindanao, kinahanglan ta manginlabot dili lamang ang taga Luzon but kita mismo dili sa Mindanao kay ato man ang teritoryo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mas nahimong exciting ang Karayawan Festival 2026 dihang nakisadya ang cast sa duha ka upcoming GMA series atol sa Kapuso Mall Show sa Davao City. Atong silipon pinaagi ni ining report. Way kasudlan ang kalipay sa mga kapusong Davaoenyo dihang nakisadya ang cast sa upcoming GMA Prime Series nga Hari ng Tondo nga sila Isabel Ortega, Ruro Madrid ug Dennis Trillo ug upcoming GMA Afternoon Prime Series nga Delivery Boy nga sila Will Ashley ug Mika Salamanca. Kini atol sa Kapuso Mall Show agig pakigduyog sa Karayawan Festival 2026 sa Davao City. Pagsulod pa lang ni Mika, ilabihan ang hiyawan. Mas misamot pa dihang nag-perform na si Will. Mas mitodo ang excitement paggawas ni Isabel. Todo kiligsab ang fans dihang nag-perform na si Ruru. Ugwa nakapugong sa ilang gibating excitement ang fans paggawas ni Dennis. Ang Kapuso Stars ilabihan sab ang kalipay sa mainitong pagdawat kanila. Sa sobrang init po palagi ng pagtanggap sa amin ng mga Davaoenians, palagi kaming may uwing suha every time na nandito kami. Nakakatuwa because today lumabas po yung araw, mainit, and sing-init po nun yung pagtanggap nila sa amin. Kaya maraming salamat po. Grabe yung excitement na nararamdaman namin dahil pagdating pa lang namin dito nakikita na namin kung gaano ka-excited yung mga tao. Nakakatuwa yung pagtanggap ng mga tao kung paano sila makipag-interact sa amin. Talagang napakainit and definitely talagang babalik kami dito. Ang saya po kasi yung mga tao dito, alam ko po napakabait talaga. And it shows naman po kanina sa show po namin. Sobrang energetic po talaga ng mga tao dito. Ilasab gipaambit ang ilang excitement sa ilang nagkadaayang upcoming GMA shows. Pero gusto natin maipakita at mapanood ng tao yung puso ng Tondo, kung gaano po sila kabubuting tao. Napakagaling yung director namin dito, si Direk Enzo Williams. First time ko siya nang makakatrabaho sa TV. Iniimbitahan po namin kayo ni Mika na manood ng Delivery Boy. After a very long time, grabe, gagawa po ulit ng isang tawa serye ang GMA and I hope na magustuhan niyo po ito. Happy Kadayawan Festival, mga kapuso! Happy Kadayawan Festival, mga kapuso! Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Kung magsirado ang usa ka pultahan, kinahanglang mangita og pamaagi aron kini maablihan. Kanang eksena sa usa ka teacher sa San Jose del Monte, Bulacan. Nalakman gud ang pultahan sa banyo sa school library nila, Teacher Yus Cooper Grevelin Ilano. Sa tabang siyang co-teacher, misulod mismo si Ma'am Grevelin sa air vent sa pultahan. Naigo man sa binuon si Ma'am ug nagmalampuson sila sa misyon. Sa karon 2.4 o 2.6 million na ang views sa video online. Mamahimo ninyong makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakahuling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon serbisyong tinuod lang.